Energy FM. Same. Pero iba, 106.7 Energy FM Panga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng may pabakuna. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Uy, kamusta naman ang umaga mo, DJ Lindsay? Hoy, okay naman. Masaya naman so far. Saan ang turok natin mamaya? Secret. Ay, yan ang gusto ni DJ Lindsay, yung turukan. Magpapaturok tayo mamaya. Sino ang tuturok? Uy, yung doktor. Doktor. Naman. Hindi, nurse. Diba kasi mamaya kasi, Ganyan. diba nurse, diba? Oo. Nurse, oo. Dalawa kasi yun, pwedeng doktor, pwedeng nurse. Oo, kapag medyo seryoso na talaga, doktor. Oo, diba? Ganun naman talaga yun. Ano kasi iniisip nyo? Oo, mga green-minded kayo. Yan ang mahirap sa inyo eh, no? Kaya hindi kayo nagkakajowa eh. Sinasabi ko sa inyo eh. Kamusta ka naman ngayong morning? Ako, ngayong umaga, okay naman ako. Saya ka naman? Masaya naman ako, kaso nga lang hindi ako masaya sa tulog ko. Bakit? Aga ko nagising. Bakit? Nagising ako mga 12:30. Oh, grabe naman. Oo. 12:30? Ng midnight, ha? Oo. Bakit? Hindi ko nga alam eh. As in, parang may gumigising sa'yo or may bumubulong sa'yo? Siguro part na rin yung tag dito, yung pangit ko na panaginip. Ewan ko ba kung bakit? Panaginipan mo? Ang panaginipan ko kagabi kasi, end of the world na. Diyos ko. Seryoso ba? Seryoso. Walang joke? Oo, kasi gabi kasi nun eh. Gabi kasi tapos meron daw lunar eclipse. Oo, ano ba yung mga... Nasabi ko sa'yo, tigilan mo yung makakakanood ng mga kasama Marvel. pa nga ako dun eh. Kasama ako dun. Kasama ko si yun. Tapos? Kasama ko siya. Kaya kayo di makatulog. Tapos, ang nangyari noon, sumabog daw yung natin. Tag dito, yung sun natin. Tapos? Sumabog. Tapos, ang dami daw sumabog na ibang stars pa. Tapos, matatamaan daw yung Earth. Ganon yung ko. Ganon yung napanaginipan ko. Tapos, tumingin siya sa akin. Okay. And then, ayun, basta may sinabi. And then, ayun, basta. Oh my gosh! Parang love story na parang diba, thriller na parang... Pero yung thought na matatapos na yung mundo. Doon ka natakot? Doon ako natakot. Kasi course. parang ang dami ko pang hindi nagagawa, ang dami ko pang hindi na-achieve, di ba? Tapos after nun, hindi na ako makatulog. Naabutan ko pang nakalive si Papa Jackson eh. Grabe! Oo. Kasi alauna yung tapos nun, di ba? Diba? Oo. So yun, parang para sa akin, gawin ko na pala dapat talaga lahat-lahat. Oo. Lahat ng kailangan ko pang gawin para no regrets. Oo. Kasi pag nagkaroon ng regrets kasi, di ba, parang, or hindi naman kaya natapos na yung mundo, tapos na lahat, di ba? At saka parang di ba, parang fulfillment mo rin sa sarili mo. Oo. Ang dami ko rin kasi napapanood sa TikTok ngayon about sa mga ganon, end of the world. Kaya siguro, naging doon sa subconscious ko, Yun. yun. Ito ang sabi dito, meaning of your dream. The world ending in your dream could mean that you're up for a spiritual awakening in your waking life. Oo. This dream is often connected with change, and this change doesn't need to happen in physical world. It can also be related to your spiritual or physic life. Can you please explain? Ibig sabihin, maging madasalin ka na daw. Hindi, spiritual life daw kasi. Spiritual awakening, di ba? Oo. Tapos ang sabi pa dito, a feeling of losing control. Meaning of your dreams, kapag nanaginip ka raw ng end of the world, a feeling of losing control, losing touch with the norm or other people, or feeling isolated in a new reality you don't recognize. May ganun bang effect? Pakitagalog nga, please. Just. Parang feeling, hindi nga, may ganun ba? Na parang lost ka, na parang hindi mo alam kung saan ka lulugar, ganyan? Actually, oo, tama. Ito pa, struggling with a toxic boss. Ay, ba't mo? Hindi naman ganun. Walang ganun naman. An overbearing partner or a friend. May toxic. Wala namang partner na toxic. Wala rin naman ako partner. Oo. So, gusto mo yung, hindi,
toxic na friend, meron ba? Wala rin. Oo. Kasi hindi ko naman sila nakakausap, yung mga kaibigan ko. Or a pressurized family situation Wala din. might instigate this type of dream. Wala Or din. baka nape-pressure ka sa sarili mo. Siguro sa sarili ko nga. Pine-pressure oo. mo kasi yung sarili Oh, mo. ganun kasi ako eh. Oh, yun kaya. Minsan kasi ganun ang nangyayari sa akin, kaya minsan inaatake ng anxiety. Oo. Diba? Siyempre kapag ina-anxiety ka, kung ano na maiisip mo, diba? Nag-overthink kasi. Oo, nag-overthink ka kasi, Oo. diba? So ayun, siguro yun yung ano din, yun yung dahilan din siguro. dahilan. Oo. So anyway, sana naman no, matigil na yung mga ganung klaseng panaginip ko, no? Namimiss ko na yung dati kong panaginip na kung saan part ako ng Backyard Against. Alam mo ba yun? Hindi. Cartoon yun ng bata. Oo. Ng mga para sa mga bata, tapos friends ko daw sila. Oh, okay. So siguro mas manood ka ng mga ganong ano, Diba? diba? Mga ganong movies or ganong mga namimiss show. ko na rin yung mga panaginip ko na kung saan ako si Spider-Man. Ayun, mga ganon. Ewan ko ba? Tigil-tigilan mo yung kakanood ng mga TikTok eme. Bakit ba kasi end of the world yung pinapanood ko lagi? Yan kasi, alam mo yan yung mga hindi ko gustong mga panoorin, yung mga movies about end of the world, mga drama na heavy iyakan. Gusto ko lang talaga action at saka comedy. Isang kasi nakakadala kasi. Tsaka kapag nahuhook ka, di ba? Pag oo, nahuhook ka kasi sa actually. isang video, panoorin mo na. Tapos lalabas Tuloy-tuloy na. Tutuloy-tuloy na yun. Yun kasi yung algorithm ni Oo, TikTok ni di ba? TikTok, oo. So ayun, nagkasunod-sunod na di na-hook na ako. Di kung ano-ano na napapanood ko. Napanood ko pa nga Alien eh. Ayan, may alien naman ngayon. Hindi kasi universe nga. Diba? Mga UFO Oo, sightings, oo, ganyan. diba? So wala naman tayong magagawa. Yan ang napapanood ko, di ba? Kaysa naman sa mga puro sexy na napapanood, di ba? Ay, Ano wag mas yun. pipiliin mo? Ay, UFO. Sa jowa mo. Di ba, mas pinapanood niya dapat yung mga UFO, yung mga sci-fi, yung mga Oo. ganun, mga science, route, di ba? Oo. Kesa naman sa mga sexy na nag-twerk, yung mga, di ba? Hindi niya na kailangan nun. Nandito na ako. Yan! Ang kapal lang mukha. Pero in fairness kasi si Romel ang laman ng niya, ng Instagram niya, mga basketball. Basketball? Ganyan. Ay, good. Yan. Good. Yan, basketball. Tapos ano pa ba, mga, kung ano-anong mga humanity restored videos. Ganyan. Tapos naiiyak kaming dalawa kapag napapanood. Oo, ang babaw namin sa mga ganyan eh. Alam nyo, pag nagkaroon kayo ng jowang ganyan, no, parang parang ang swerte nyo. Ang soft kasi and ang Kasi kind. ibig sabihin yan, mahal na mahal kayo ng jowa nyo. Oh, di ba? Katulad na nga lang, di ba, ng ating sender kanina, Uy, ano ba Lindsay. yan? Oo. Ito nga nagtatanong nga siya kung paano nga malalaman kung seryoso yung lalaki o may balak lang. So part na siguro yon. Part na yon ng isang paano natin malalaman kung seryoso yung lalaki, which is kung makikita mo sa social media niya, walang mga sexy. Hindi niya binu-view yun. Pwede. Part yun. Kasi syempre, a sign of respect para sa'yo. At sa mga ibang babae. Sa ibang mga babae, Galing, of course. tama. Diba? Actually, ba? nag-ano ako dito naglista ako. Oo, nag-note down ka. Oo, naglista ako. Kapag seryoso ang lalaki, palagi siyang may oras sa'yo. Okay, Diba? priority ka. Kasi syempre, mahal ka nga niya, di ba? Tama. Ikaw ang priority niya. Kahit nasabihin natin, madami siyang trabaho, magkakaroon siya ng oras para sa'yo. Yung tipong kahit may inuman with friends, ikaw ang uunahin Diba? niya. Oo, ididitch niya yung mga tropa niya, di ba? Sabihin niya, True. bahala kayo dyan, makikipaglandian ako dito. Ganun. Gusto kong makasama si Lindsay, ganyan. Ganon. Bahala Alam mo, ka. na-experience ko yan. Oo, na-experience ko yan. Hindi ka sumama sa tropa mo. Sumama ako. Okay. Pero pinapatulog nila ako doon. Okay. Pero sabi ko, hindi ako matutulog dito, makikipaglandian ako. Ganon. Ang pangit kasi na makikipaglandian. Hindi, ang pangit pakinggan. Oo. Pero para sa akin, yun yung term ko para lang sabihin na mas pipiliin ko siya kaysa sa inyo. Ganon. Okay. Priority ka, may time sa'yo. Okay. Di ba? So, ito pa, isa. Open siya sa'yo sa past niya, sa present, tsaka sa future niya. Ay, oo, ang taray. Parang handa siyang isiwalat sa'yo yung mga pinanggalingan niya, kung ano yung pinagdaanan niya, yung present situation niya, at yung plano niya. Diba? In the near future. Very important yan, ha? Diba? Na open kayo sa isa't isa, baby Toby. Kasi ikaw, how would you feel kapag yung partner mo hindi nagsasabi sa'yo ng past, tapos nagugulat ka na lang sa present na may ganun pala siyang issue. Diba? Kaya mahal ka talaga na open kayo sa isa't isa. Alam mo, ako, napapa-open na rin ako eh. Talaga? Napapa-open na rin ako pero hindi kasi ako sanay eh. Oo. Hindi ako sanay na mag-open kasi alam mo naman ako, napaka-private kong tao. Totoo. Diba? So ayun, hindi ako ma-open sa mga tao. Pero kapag once na nag-open ako, ay Diyos ko, sabi ko talaga sa iyo, iba ka. hindi siya titigil. Oo. Ganyan yan si Toby. Anyway, Fairness. so eto na nga, susunod dyan, gusto ko niya marinig palagi.
Aww, yung boses mo. Gusto ka niya makausap Oo. palagi. Kahit hindi lang call kahit hindi video call, kahit voice message lang. Oo. Mag good morning ka lang sa kanya, mag-send ka lang sa kanya ng kahit na anong voice message. Kahit na sabihin pa natin na hoy lang yung sinend mo. Okay. Ay naku, kikiligin na yan. Gustong gusto na yan, Brad. Yung ngiti niya abot tenga na. Fairness. Pero mas sweet kung hindi lang voice message, video message. Puntahan mo. Ayun. Important. Meron pa yan. Meron pa dito. Oo, Okay. meron pa. Ang dami pinaghandaan mo Oo talaga to, naman, ha? syempre. Nag-research, ha? Ay, hindi ako nag-research. Pinag-isipan pala. Pinag-isipan Oo. niya. Okay. Ano Eto pa, pag palagi kanyang kinukwento sa tropa niya. Ay! Oh! Teka, ba't Diba? sa tropa lang? Ba't hindi sa pamilya? Apart na rin yun. Basta Oo. ganoon, sa ibang tao. Sa Diba? pamilya. Pamilya rin. Oo. Diba? Kapag kinukwento ka niya sa lahat ng mahalaga sa kanya. Oo. Diba? At syempre, sino ba naman palagi niyang kasama? Diba? Mga tropa niya, for sure. Kasi Oo. syempre, minsan kasi ang mga lalaki, umaalis Mm-mm. sa kanilang magulang. At syempre, Oo. may ibang lalaki din naman na hindi ganun ka-open sa kanilang magulang. Bakit? Oo. Kasi hindi komportable yun sa mga lalaki Diba? So siguro kung sa tatay, pwede. Oo. Pero sa nanay kasi medyo hindi kami komportable. Medyo lang at hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat. Oo. Okay? May iba kasi. May iba kasi. Oo. Pero kasi sa experience ko, nagulat ako nung kinwento sa akin ni Mama V. Hi Mama V, love you. Nanay ni Romel, baby Toby na, alam mo ba si Romel noon, kilig na kilig yan. Tapos pinapakita niya pa sa akin yung picture mo. Na mama, ito yung ito yung gusto ko maging girlfriend, ganyan-ganyan. Ito yung nakakausap ko. So parang oh my gosh, kinikwento niya ako sa nanay ko, wala pa mandi. Sa nanay niya, wala pa mandi. So na-feel ko na okay. Seryoso to. Kasi di ba para maiging involve yung nanay mo doon sa something ninyo. Ibig sabihin, seryoso talaga yung lalaki. Kasi in-involve niya yung nanay Alam mo, Ano? may aaminin ako. Ano yan? Ano yan? Kinuha ko rin yan. Oh, Ito kanino? lang. Secret! Ito lang? Secret. Anyway, move na tayo sa ating You sa must ating be very, very serious. ano ba, namumulan na ako. Fairness. Alam mo si baby to, sige na. Eto pa. Gosh. Re-respetuhin ka niya ng sobra. Oo naman. Sobrang respeto, walang halong last kumbaga. Ay, depende. Depende. Bakit walang halong ganun? Kasi syempre kapag manliligaw pa lang, di ba? Pure intentions kagad. Kasi syempre kapag kayo na, saka na magkakaroon. Syempre hindi naman last dyan That's love. Oo. Pero meron din konti kahit papano. Oo, pero To syempre spice things up. hindi yung to the point na bulgaran niya sasabihin sa na agad-agad na tanging yun lang mismo yung itatapik nyo. Ay, oo, hindi. Yung tipong tititigan ka lang kung saan-saan tapos alam mo yung may halong kamanyakan. Ano? Oo, may ganun nga. Di ba, may Pero ganun alam mo, tingin sobrang nakaka-on yun kapag halimbawa yung babae tinignan mo ng ganun. Tapos wala kang sasabihin, pero yung mata mo yung parang, alam mo yung mata mo yung nagsasalita na parang tinitingnan ka niya na parang, ewan ko kung paano i-explain. Yung titingnan ka from head to toe, tapos di siya magsasalita. Pero yung mata niya parang nagsasabi na, I want you, I like you. Parang ganun. Mas nakakatunaw yun. Mas nakakatunaw Sa aming mga babae Kaya gawin niyo yung mga lalaki. Sige, matry ko nga. Try mo yun. Oo. Anyway, eto pa, last na. Pupuntahan ka niya kahit nasaan ka pa. Yan, totoo yan. Kahit sabihin na natin nasa Baguio ka, nasa Tagaytay ka, pupuntahan ka niya. Oo, tama. Kahit nasa Baguio ka pa, nasa Tagaytay ka, nasa Nueva... Hindi, basta yun. Kahit nasaan ka man, saang sulok ng Pilipinas, saan sulok ng mundo, pupuntahan ka Nasaan niya. ba ako dati na pinuntahan ako ni Romel na pinakamalayo? Yun pala ang pinaka-effort. Para sa akin, pinaka-effort na to. Hindi naman masyadong malayo. Yung nagpakilala siya sa mga magulang ko. At sinabi niya na, yun nga, ako po si Romel. Basta yung, ang traditional kasi ni Romel nakaputi siya, tapos nakatak yung damit niya. Tapos yun, nagpakilala siya, hi po, ako po si Romel. Ganon. Tapos pinakilala ko siya sa mga magulang ko. Sobrang traditional, kaya yun. Bumiyahe talaga siya. From Antipolo, dulo-dulo Antipolo to Batangas. Ay, From north to layo south. nga. Diba? Ganyan. Tapos may mga alipores pa siyang dala, may mga pagkain siyang dala para sa magulang. Sobrang traditional, nakakatuwa. Kaya memorable, sobra. Ikaw ganun din gawin mo. Actually, Magpakilala ka sa bala ko rin. Wala. Kasi
Pero planado na lahat Oo Siyempre, di ba kapag gusto mo talaga, sa mga lalaki kasi, no? Kapag gusto talaga namin yung isang babae, talagang lahat gagawin namin. Totoo. Lahat ng respeto ibibigay namin sa inyo. Lahat talaga gagawin namin. Lahat ng tama gagawin namin. Para lang sa inyo. Para hindi kayo mabastusan sa amin. Para hindi nyo kami baste din, di ba? Para mas ma-fall pa kayo sa amin mismo. Totoo. Kasi hindi namin ang gusto ng hanggang 3 months lang, 2 years lang. Totoo yan. Gusto namin kapag in love kami, kayo na mismo talaga. Forever mismo. At syempre, kapag nagmahal kami, no, hindi namin kayo pagpapalit. At syempre, hindi kami titingin sa ibang babae. Dapat lang. Kahit na anong temptation pa yan na humarap sa amin, walang-wala yan. Promise ko sa inyo. Pwedeng tingnan pero no touch and no patol. Ay kahit hindi na tignan. Ay sa bagay. Wala. Kapag ang lalaki ay in love, sabi ko sa inyo, kayo lang mismo ang nakikita niya. Paano pag hindi na in love? Paano pag love na lang kasi matagal na? Paano pag wala na yung alam mo kasi kapag totoo kasi kapag totoo kasi yung yung feelings mo super in love ka pa rin talaga. Sa bagay. 'Di ba kasi syempre kung hindi yan kung hindi ka talaga na in love sa kanya or kung mag-fade din naman yung yung super in love na yan. And that's not love. Hoy, ano ka ba? Hindi kasi kapag tumagal nag-fade. na kahit pa paano nag-fade ng konti, yung feeling na parang heightened lahat ng senses ninyo. Excuse me, sa lalaki hindi. walang ganyan. Ay, may ganyan. Ay, ako hindi. Sa Ibahin bagay, mo ako. iba talaga ang baby Toby. Pag in love siya from day one, in love siya hanggang the end of the days. Oo naman. Iba si Ganyan. Baby Toby, ibang End of the world. In love pa din siya. Diba? End of the world na sa panaginip, no? Ganun pa rin. Hindi kasi syempre in love ka sa una. Pero habang nakikilala mo, habang tumatagal yung jowa mo, of course things will change and feelings will change. Yes, pero in a most positive way dapat. Not in a negative way. Bakit? Kasi syempre kapag negative yan, like for example, mag-fade yung love mo, hindi mo na siya mahal ka tulad ng dati. Siguro hindi totoo yun. Kung totoo man, siguro hindi ka ganoon ka in love sa kanya. Yun lang yung para sa akin So anong masasabi mo dun sa sinasabi ng mga mag-asawa na hindi araw-araw mahal mo yung asawa mo? May mga araw na off talaga kayong dalawa. Ako naman ang take ko dyan, hindi sa araw-araw mahal mo yung asawa mo. May mga pagkakataon lang siguro na hindi araw-araw gusto mo yung asawa mo. Kasi mahirap siyang kausapin some days. Pagod siya some days kaya parang ang pangit niya sumagot sa'yo. So hindi mo siya like nung araw na yon pero mahal mo siya. Dala lang yan ng galit Oo. Doon lang naman yun Mahal mo siya, oo. Hindi mo pwedeng sabihin na minsan hindi mo mahal yung asawa mo. Hindi pwede yun Galit lang yun Oo. Nadadala lang yan ng galit kaya mo nasasabi yung mga ganyang bagay. So ngayon para sa akin kasi nungalingan yun na minsan hindi mo mahal yung asawa mo. Hindi! Mahal mo yun. Pinakasalan mo mahal nga mo, Nasabi mo lang talaga yan kasi nga, ayan, may galit kayo sa isa't isa, di ba? Kaya nasabi mo na minsan hindi natin mahal ang asawa natin. Yun nga yun nga yung reaction ko din doon. Maaring hindi lang kayo nagkakaintindihan some days, pero hindi ibig sabihin nun hindi mo siya mahal. Tama. Pipiliin mo pa rin siya araw-araw. Pipiliin ka araw-araw. Yeah. Diba? Ayun, daming nakaka-relate dito sa ano natin Maraming natuwa Hello naman kay Ate Liza Solomon, Mel Fernandez. Sabi niya, it's true, ganyan husband ko, extra effort talaga sa akin. Aww. Alam mo, excited na ako magkaroon ng asawa. Oh my gosh! Ikaw ba yan, Baby Toby? Asawa agad? Hindi, basta sabi mo naman, di ka naghahanap ng girlfriend? Alam mo, ikaw talaga sinasabi ko, mamaya tayo mag-uusap, mamaya off-air tayo mag-uusap. Hindi ka handa magka-girlfriend pero handa ka magkaroon ng asawa? Parang kakasabi mo lang sa'yo, nung nag-reunion ka naman, sinasabi nila, huwag ka muna mag-aasawa, okay lang naman sa akin kasi hindi pa naman talaga ako ready. Tapos ngayon, kakatapos lang ng topic natin na yan, sinasabi ko sa'yo, Toby Hindi, sinasabi ko lang naman. Para ma-experience ko na yung yung may bahay, ganun. Na isang bahay lang kayo. Kaya pala! Hindi, basta, ayun, ewan ko, basta. Kaya pala! Pagpasok ko kasi kanina dito, sabi ko, anong itsura yan? Bakit parang bad trip ka? Ba't ganyan yung mukha mo? Sabi ko gano'n, di ba? Nakikiselfone ka lang. Wala kasi naghahanap ako ng kaya ka pala naghahanap nun. Hindi, para sa akin yun. Kakasabi mo lang ngayon. Para sa akin yun. Na-excited ka na magkaasawa. Excited lang naman, ngayon lang naman to, pero bukas wala na rin. Napag-usapan lang kasi natin. Nakakaloka.
Pabago-bago ng isip. Yung totoo. Hindi kasi, when you come to think of it, Baby Toby, nakaka-excite ka naman talaga yung Oo, idea tama. na magkakaasawa ka in the future or soon. Oo, pero dapat handa ka na rin sa mga bagay-bagay, di ba? Actually, handa naman talaga ako. Marunong na ako sa mga bagay-bagay. Wala namang masama doon, no? At hindi ko naman yung pinoproblema. Marunong na ako magluto. Oo. Marunong na ako maglaba, maghugas ng plato, lahat ng household chores. Kaya ko yun. Kaya mo na mag-provide para sa magiging pamilya mo. Yun lang hindi. Yun. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman, oo. Bakit naman? Parang bagsak eh. Parang 75 eh. Parang may may reservation eh. Ngayon wala na akong pera eh. Sinasabi ko sa'yo eh. Anyway, mga pangga, sana naman nagkaroon kayo ng idea kung paano ba ma-inlove ang isang lalaki at kung paano ba ma-distinguish kung seryoso ba yung lalaki sa inyo sa hindi, di ba? Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede nyo i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Ayan. Bago tayo magbalik tugtugan, binabati ko muna si Irvin Manyakis. Irvin. Sino yung Vino? Si Vino. Ayan, si Irvin yan. Ayun. Tama. Nasa Canada yan. Mayaman niya na yan ngayon. Canadian. Canadian yan. Anyway, mga pangga, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo...